Okay guys, welcome back po sa ating YouTube channel. Ayan, so ito na yung actual na pag-connect ng isang aircon na papalitan ng Honeywell switch. So itong fan motor natin, ayan, so isa siyang 3-speed fan motor. Ayan, and then kukonek natin siya sa Honeywell, and then patungo dito sa kanyang timer at saka sa magnetic contactor. Okay, so yung previous na in-upload ko, yun ay schematic diagram lang tungkol dito. Ayan, so ngayon sa video na ito ay actual kong ipapakita sa inyo yung pag-connect sa bawat components nito. So meron tayong timer, magnetic contactor, Honeywell switch, at meron tayong 3-speed fan motor. So bali dito na portion, parang ito yung sa indoor unit, and then dito na portion, ito yung sa outdoor unit. Yan, so dahil wala po tayong compressor na pang aircon, so gagamit na lang tayo ng ito siya. Yan, compressor na pang refrigerator. So para lang naman ma-test natin na gumagana yung connection natin, kung tama yung connection natin. So ito na lang compressor ng refrigerator yung gagamitin natin. So kung mapapansin nyo mga kajetik, kung mag-install tayo ng isang aircon, so meron talagang tinatawag na field wiring o yung wire mula sa outdoor unit patungo sa indoor unit. Ayan, so i-connect ko ito base po sa kung ano yung nasa diagram. So ang wala lang natin dito mga kajetik ay yung tinatawag yung pagkukunikan, yung terminal lag. Ayan, pero pwede lang naman ito. So dito lang natin i-connect sa ating magnetic contactor. Ayan, so unang-una, lagay muna natin yung power supply. So assuming lang na ito yung power supply galing sa breaker. So dito lang natin i-plug yung power supply natin. Then connect muna natin to siya sa magnetic contactor. Yan, so kung napanood nyo yung previous video ko, yung tungkol sa schematic diagram ng pag-connect ng Honeywell switch na may timer at saka magnetic contactor, yung power supply niya na galing talaga sa circuit breaker ay diretso na nakakonect dito sa magnetic contactor. Ayan, so yung field wiring natin mga kajetek ay nakakonect yung so halimbawa ito yung ating line 1, line 2. So itong black at saka itong white, ito yung magiging line 1, line 2 natin. So itatap natin siya kasama sa power supply ng magnetic contactor. Yan, so sasama natin siya dito mga kajetek. Ayan, so ito na yung field wiring natin mga kajetek. So ito na yung papunta sa indoor unit. So yung coil na line, ito yung output galing sa ating Honeywell switch. So unahin muna natin to. Ayan, so kung napanood nyo yung yung unang video ko mga kajetek, ayan, so buksan muna natin tong Honeywell switch. So kung napanood nyo yung video ko sa schematic diagram ng isang Honeywell switch, yan, so itong isang linya ay diretso itong papasok dito sa Honeywell switch. Yan, so balatan muna natin to. Yan, so diretso ito siyang papasok sa Honeywell switch sa number 1. Yan, so yung linya ay i-connect sa number 1. Ayan. And then yung isang linya naman, yung line 2, ay i-connect natin diretso sa linya ng ating indoor fan motor, which is ito siya.
Yan, so kung hindi nyo pa napanood kung paano nag-connect dito sa paano i-connect ito sa Honeywell switch, itong 3-speed fan motor, so para mas lalo nyong maintindihan, balikan nyo na lang yung yung mga videos ko. Ayan, so insulate na lang natin para hindi delikado. Ayan, and then next nating itap mga ka-GTEC ay itong kanyang speed. Ayan, so kung maalala nyo yung speed ng Honeywell switch, itong 6, 7 at saka 8. Ayan, so itong number 6, ito yung kanyang low, so hanapin natin itong low. Ayan, ito siya. Ayan, so tap lang natin. Then medium yung number 7 mga ka-GTEC. At yung high naman ay yung number 8. Yan, so ito yung high ng fan motor natin, so kukunik lang natin siya dito. Ayan, so nakunik na natin yung speed ng ating indoor fan motor. Yan, ito siya. So yung linya mga ka-GTEC, yan, makikita nyo yung linya natin. Ayan. Yan, so yung linya natin, yung neutral ay diretso siya nakakonect sa indoor fan motor, and then yung isang linya, so kung talagay natin na ito yung line 1, saka ito yung line 2. So ang line 1 ay nakakonect diretso sa indoor fan motor, and then ang line 2 ay diretso na nakakonect dito sa Honeywell switch. Ayan, dito sa number 1. And then next mga ka-GTEC is yung cool, kasi tatlo yung field wiring kung mag-connect tayo. Halimbawa yung 3TR or 5TR, so tatlo yan, dalawang linya at saka yung cool na galing dito sa ating Honeywell switch. So yung cool mga ka-GTEC ay dito nakakonect sa number 4. Ayan, so tap muna natin. And then yung coil mga ka-GTEC, so kung maalala nyo yung diagram natin, ay diretso yun sa ating timer. Yan, ito siya. So diretso siyang mag-connect dito sa timer mga ka-GTEC. Yan, so kung titingnan natin yung numbering ng timer mga ka-GTEC, ayan, ito siya. So kung i-compare natin dito, yan, ito yung numbering ng diagram sa timer. Ito siya. So itong number 2, ayan, ito siya. Number 2 at saka number 7, yun ang source. So ibig sabihin, ito yung supply niya, line 1, line 2, para mabuhay itong timer. Ayan, so itong coil mga ka-GTEC, ang lumalabas na power dito ay galing po sa Honeywell switch, linya siya. Ayan, linya siya. And then diretso natin siyang i-connect dito sa number 7. Ayan, so kasi yung number 7 ito yung number 7. Ayan, so diretso ko siya nakakonect dito sa number 7, yung power supply natin. Ayan, and then babalik muna tayo dito sa magnetic contactor mga ka-GTEC. Ayan, so para mabuhay si magnetic contactor, kailangan din ng dalawang linya, line 1, line 2 si magnetic contactor. So i-direct natin yung isang mga ka-GTEC, yung isang
Ayan. So take note mga ka-GTEC na kung alin yung halimbawa ito yung supply na papunta dito sa ating Honeywell switch. So yung pag-direct natin sa ating magnetic contactor ay hindi natin dito itap para hindi mag-single line, kasi kapag dito natin siya itap, yung ipapalabas na power ni timer, yung ipapalabas na power ng Honeywell switch ay itong line 2. So kung line 2 din yung itap natin dito sa holding coil ng magnetic contactor, ayan, so mag-single line siya at hindi gagana yung magnetic contactor natin. Ayan, so sana po ay nasundan nyo ako mga ka-GTEC. Yan, so direct siyang itap dito mga ka-GTEC sa supply ng holding coil. So ito yung supply ng holding coil mga ka-GTEC, line 1, line 2. Yan. So naka-direct siya. And then next natin gagawin mga ka-GTEC ay mag-jumper tayo dito sa ating timer. Ayan, so kung titignan natin sa diagram natin mga ka-GTEC, ito siya. So si number 8 ay normally close kay number 5 at normally open kay number 6. Ayan. So kailangan natin si number 8, i-jumper natin si number 8 para magka-power yung number 6 in case mag-trigger si timer. Ayan, so gawa muna tayo ng jumper wire. Yan. So kung titignan natin yung holder ng timer, so ito yung number 8. Yan. And then ito yung number 6. So dito sa diagram niya mga ka-GTEC, nakapokus lang tayo dito na side. So hindi natin ginamit ito na side. Yan, so dito lang tayo nakapokus sa 2, 7 at saka 8 and 6. Ayan. So dito, ito yung number 8 and then ito naman yung number 6. So kailangan nating i-jumper yung supply ng nasa number 7 para magka-supply si number 8 in case mag-trigger na si timer. Ayan. Yan, so naka-jumper na yung naka-jumper na si number 7 dito kay number 8. So last na itap natin mga ka-GTEC ay ito si number 8. So last natin na itap mga ka-GTEC ay ito si number 8. Si number 6. Ang tapping ni number 6 ay diretso na ito na mag-connect sa ating holding coil dito sa ating magnetic contactor. Yan, so ayusin muna natin ng konti para mas malinis tignan at para maintindihan. Ayan. So review lang tayo mga ka-GTEC. So yung line 1, line 2 natin, yung isang linya ay diretso na nakakonek sa indoor fan motor, and then yung line 2 natin ay diretso na nakakonek dito sa Honeywell switch. Ayan. And then yung coil natin mga ka-GTEC, ito siya. So take note kapag nasa actual tayo, itong coil natin ay dumaan muna ito ng mga pressure switch bago siya pumasok dito sa timer. Ayan, so pagpasok ng coil na wire natin dito sa timer, naka-jumper siya dito sa number 8. And then dito sa number 6, ito siya. Yan, diretso siya na nakakonect dito sa holding coil ng ating magnetic contactor. And then take note na itong isang linya ng power supply natin ay nakadirect ito dito sa
ating holding coil. Ayan, so na-connect na natin mga Kajetek itong supply ng magnetic contactor na galing sa ating timer. Pero kung mapapansin nyo mga Kajetek, kompleto na yung sa magnetic contactor pero si timer ay kulang pa yung supply niya. Ayan, ito siya. So meron lang siyang line 1, meron lang isang linya. So hindi gagana ang timer natin kapag ganito. So kailangan kompleto siya. So sa numbering mga Kajetek, ito yung number 7 at ito yung number 2. Ayan, ito siya. So 2 and 7 yung supply ng timer natin. So kailangan may supply din yung number 2. Ayan, so lagyan natin siya ng wire. And then itong supply niya mga Kajetek ay direct itong mag-connect dito sa holding coil ng magnetic contactor na naka-direct dito sa line side. Yan, so tap lang natin. Yan, so natap na natin mga Kajetek. So pwede na natin siya pandarin, pwede na natin siya pagganahin. Yan, so para malaman natin na gumagana siya, so tap na lang natin tong ating maliit na compressor. Actually compressor siya ng refrigerator, pero testing na lang natin to para malaman natin na gumagana talaga yung ginawa natin. Yan, so tap muna natin tong ating compressor. Actually guys, meron akong mga uploads tungkol sa kung paano i-wiring yung outdoor units. So check nyo na lang sa description mga Kajetek. So ilalagay ko rin yung link para masundan nyo kung gusto nyo panoorin yung mga ibang video ko. Ayan. And then set lang natin yung timer natin dito sa seconds para mas mabilis tayo. Ayan, ito siya. So nakaset na siya ng seconds. So set siya ng 30 at nakaset sa seconds yung time niya. Yan, so set na lang natin siya ng 10 seconds para mas lalong mabilis. Yan, so tap natin siya. And then lagyan natin siya ng power supply. So plug na natin para malaman natin kung okay ba yung ginawa natin. Ayan. So kung mapapansin natin, wala pang umandar kahit isa. Yan. So try natin i-on yung yung off muna natin tong kanyang thermostat. Ito yung kanyang thermostat. Ayan. So off muna natin para hindi gagana muna si outdoor unit. So pagganahin muna natin si indoor unit. So yung fan speed natin ay naka position dito sa 1. Ayan, so i-on na natin siya mga Kajetek. Ayan, so kung makikita nyo, umandar na yung indoor unit natin, indoor fan motor. So medyo malakas lang yung tunog kasi defective na yung bearing. Ayan. And then kung mapapansin nyo, so hindi pa umilaw si timer natin, hindi pa rin dumikit si magnetic contactor. Ayan, so para makikita nyo mga Kajetek, so lagyan natin siya ng kilometer. Ayan, so parang hindi makita, so natin siya dito ng konti. Ayan, para makita yung kilometer natin. Ayan. Ayan, so hindi pa umandar yung sa outdoor unit na side. So tayo natin ikutin yung thermostat niya, i-on natin. Ayan. So kung mapapansin nyo, nag-blink na yung timer natin. So by 10 seconds, under na yan. Ayan, so kung makikita nyo, yan, lumikit na si contactor at umandar na si compressor natin. So kukunan natin siya ng ayan. So meron siyang current, ibig sabihin umandar tong compressor natin. Yan, so select natin to ng number 3. Yan, so yun ang high nya, medium speed,
high speed. Yan. So, umandar na yung indoor unit natin. And then, umandar din yung compressor natin. Ayan. So, papakita natin. Ito siya. Ayan. So, umandar siya mga ka-Jetek. And then, so, try muna natin i-off ulit para makita nyo. So, off muna natin yung kanyang ano. Yan. So, nag-off siya kasi pinihit natin tong dial ng ano, Honeywell switch. Ito yung ano, pihitan kung nag-setting tayo ng lamig sa aircon. And then patuloy lang na umandar si indoor unit. Yan. So, review lang tayo ulit mga ka-Jetek. Ito siya, yung linya natin. Kasi wala po tayong terminal lag, so dito na lang natin siya itinapping. Yan, ito yung line 1, line 2. Ito yung galing, assuming natin na ito yung power supply niya na galing sa circuit breaker. So ito yung line 1, line 2. And then, yung field wiring natin, ito siya. Line 1, line 2 din na nagsusupply dito sa ating indoor fan motor. And then, yung isang line ay nakadiretso dito sa number 1 ng Honeywell switch. Then, yung fan speed natin sa fan motor natin, nakatap sa 6, 7 at saka 8. Ayan, then yung call natin, ito siya. So, diretso siya dito sa timer natin. Ayan. So, naka-jumper siya dito sa number 8. And then, ang out niya ay itong number 6. Ito siya. Ito yung number 6. And then, diretso na siya dito sa holding coil ng ating magnetic contactor. And then, itong wire na ito yung nagsusupply ng ating timer para gagana yung timer natin. Actually, nagsusupply din itong linya na ito dito sa holding coil ng magnetic contactor at the same time nagsusupply din siya sa timer. Ayan. So, try natin paganahin ulit mga ka-Jetek. So, mandar sa indoor fan motor. And then, pandarin din natin si outdoor. Ayan. So, nag-timer na siya mga ka-Jetek. So, nag-counting na siya. So, pagka 10 seconds, ayan. So, mandar na ulit si compressor natin. So, ito yung kanyang current. Meron siyang 0.3. Ayan. So, ganun lang. So, kung mayroon kayong hindi naintindihan tungkol dito mga ka-Jetek, so, i-comment nyo lang sa ibaba para mabigyan natin ng sagot. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, sana po ay mag-subscribe na kayo at pakiclick na rin sa notification bell para lagi kayong updated kung mayroon akong mga bagong videos na i-upload. Yan, so maraming salamat po sa inyong panonood.